sir. Good afternoon, classmates. We are here to present our report. So, Module 6, the rules and power of the President. So, Philippines is a democratic and republican country with a presidential form of government, wherein power and roles are all equally divided into different branches: the executive, legislative, and judiciary. Under the 1987 Philippine Constitution, the three branches of government were made to ensure that the government is effective and citizens' rights are protected. So, ang Pilipinas daw is isa ka demokratiko o republikanong nasod nga adunay presidential form sa gobyerno. So, ang power daw or ang gahom ug ang balaod is kanang patas nga gibahin-bahin sa tulo ka branches: executive, legislative, and judiciary. So under daw sa 1987 Philippines Constitution is ang tulo daw ka branches sa gobyerno gibuhat para ma-ensure na effective ang gobyerno, effective o maprotektahan ang citizens' rights. So next is the separation of powers. Separation of powers is a doctrine of constitutional law, which the different branches are kept separate. Each branch has separate powers, and generally each branch is not allowed to exercise the powers of other branches. Each branch of government can change acts of the other branches as follows. So separation of powers. Usa daw ka doctrine constitutional law nga naay lain-lain nga branches para makip ang separation. So each branches daw is naay lain-lain nga ay basta gi-separate sila o gahom or power. O dapat daw ang tulo ka branches is dili sila allowed nga mag-ambak sa lain nga branches. So the president can veto laws passed by the Congress. So ang president daw pwede daw makawagtang sa mga balaod nga gipasa sa Kongreso pinaagi sa veto. So sunod is Congress. Congress confirms or rejects the president's appointments and can remove the president from office in exceptional circumstances. So ang Kongreso daw is mag-confirm or reject niya ang president appointments o pwede niya i-remove ang president sa office in exceptional circumstances. So kani daw siya is ang Kongreso makatangtang sa presidente kung adunay seryosong rason. So ang Kongreso daw pwede daw makatangtang sa presidente pinagi sa seryosong rason. So ang susunod is Justice of the Supreme Court who can overturn unconstitutional laws are appointed by the President and confirmed by the Senate. So ang Kongreso daw is Korte Suprema is makapawala sa mga balaod nga batok sa constitutional pinagi sa judicial review. So kani daw ang Korte Suprema is pwede daw niya walaon ang mga balaod nga gibuhat sa Kongreso. Pwede din niya walaon ang mga balaod batok sa constitutional pinagi sa judicial review. So sa tulo ka branches of the Philippine government, Congress approves presidential nominations and controls the budgets. It can pass laws over the president, veto, and can impeach the president and remove him or her from office. So ang Kongreso daw nag-aproba sa presidential nomination o ang pag-control sa budget. O ang Kongreso po daw pwede daw siya makatangtang sa presidente pinagi sa veto o maka-impeach sa president o i-remove sa office. So first is executive branch. So executive office of the president,
executive and cabinet departments, independent government agencies. So under sa executive branch is president and vice president. So kanina executive branch is responsible sa pagpatuman o pagpasiugna sa mga balaod. Ang Pangulo ang nagdumala niini o ang gobernador or alkalde sa lokal na level. So example dali sa executive branch is ang presidente mo perma sa gipasa sa kongreso o ipatuman sa presidente ang balaod sa ahensya sa gobernador. So mo to siya ang executive. So, sunod is ang legislative branch. So, legislative branch, the Congress, House of Representatives, Senate, House and Senate can veto each other bills. So, kanitang legislative is mao ang nagbuhat sa mga balaod kasagaran kini sa Kongreso o Parlamento nga dunay naganapiling opisyal. So, kanitang legislative is nagbuhat sa balaod. Nagbuhat sa mga balaod. Under ni siya sa mga Senate o House Representative yung ipangpili sa mga opisyal. So example dali niya is ang Senador o House Representative is nag-aproba sila sa balaod nga mahimong opisyal nga balaod sa atong nasod. So example daw is example is ang senador o ang House Representative is mag-aproba sila sa balaod nga mahimong opisyal nga balaod sa atong nasod. So next is judicial branch. The courts, Supreme Court, Courts of Appeal and District Courts. So judiciary mao ang naghubad o ang nag-interpret o nagpasagot sa mga balaod o nagpasigurado nga ang justisya matuman kanigi lang konsistensya sa mga korte o mga laws. So ang judiciary daw is model na siya ang nag-explain or nag-interpret sa mga balaod sa mga tao nga ipatumaan nga sa mga tao nga ipasigurado nga ang justice daw is ma-sure ang justisya daw is matuman. So, example dali is ang Korte Suprema nagpahayag nga ang dili konstitusyonal ang usa ka balaod tungod kay kini supak sa katungod sa tao. So, example daw is ang Korte Suprema is gipahayag niya nga dili daw konstitusyonal ang usa ka balaod kay supak daw kani sa puno sa human rights. So next is executive branch. Among the three branches of government, the legislative main function is to craft laws and the interpretation of these laws are in judiciary functionality. While the executive branch, its executive power is to execute these laws and make sure these are properly implemented. So sa tulod ka sa gobyerno, ang pangunahing buluhaton sa legislatura mao ang paghimo og mga balaod ug ang paghubad o interpretasyon ini nga mga balaod kay responsibilidad sa hudikatura samtang ang ehekutibo pinaagi sa gahom niini mao ang pagpatuman sa mga balaod ug pagsiguro nga kini kay mahimungdanong patuman. So kanito ang gulo ka branches sa gobyerno kay una is ang legislative, mao din siya ang legislative branches mao din siya ang magbuhat sa mga balaod. So ang sunod is kanito yung ang pag-interpret o pag-explain sa mga balaod, pagpasabot sa mga balaod is ang judikatura or judiciary. While ang executive branch is mao siya ang pagpatuman sa mga balaod o iyang is sure nga ang executive branch daw is mao siya ang nagpatuman sa mga balaod o iyang ipasigurado nga ang balaod is mahinungdanong
mapatuman. So next. So executive branch is composed of the President, Vice President, the Cabinet, and Local Government or LGU, which is headed by the Philippine President. Article 7 of 1997 Philippine Constitution articulates the rules and powers of the executive branch. First is the head of state and head of government. So in the Philippines, kani siya ang the head of state and head of government. In the Philippines, the President serves as both the head of state and head of government. This means that the President represents the country on the international stage and also leads the executive branch of the government. So sa Pilipinas daw, ang Presidente serve as both head of state and head of government. Meaning daw niya dan is ang President is nagrepresentar sa country, gipresentar sa President ng country on the international stage of also the lead sa executive branch sa gobyerno. So example dani is ang presidente. So ang example dani ang presidente siya ang represent sa atong nasod.